Si Pi Network na matagal nang nanahimik at bagsak ang kanyang presyo ay bigla pong nagpakita ng sinyales na siya ay buhay. O mga crypto, tumaas po ng 2% si Picoin ngayon at pilit po niyang binabasag ang 0.50 na isang resistance level. Ayan, check po natin sa ating chart. Yan po yung price level na 0.50. Yan, nagsisilbing kasalukuyang resistance natin dito na binabasag ni Picoin. Ayan, kitang-kita po natin na sinusubukan hanggang sa ngayon is sinusubukan po niya itong basagin. Kaya, ayan. Pero teka, hindi lamang yan ang nakakagulat ngayon dito kay Pi Network sapagkat meron pong isang balita na mas lalong nagpainit sa issue. Meron pong isang malaking whale o investor ang bumili ng 2.8 million na Picoins at agad po itong winidraw mula sa OKX exchange. At yan, teka, mas malaki pa pala yan sa nakaraang 3 araw. Halos 12 million Picoins na po ang binili at inalis sa OKX exchange. Kaya ngayon ay pag-uusapan po natin kung ano ba ang epekto nito sa presyo ni Picoin, ano po ang kahulugan nito sa market, at higit po sa lahat ay ano ang epekto po nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang dahilan ng pagtaas ng presyo nitong si Picoin. Ayan. Unahin po muna natin ang simpleng dahilan. At ang simpleng dahilan po yan ay walang iba kundi ang buying pressure. Kapag marami pong bumibili ng coin at wini-withdraw po ito sa mula po sa isang centralized exchange tulad po ng OKX, ay bumababa po ang supply na available para sa trading. Ibig pong sabihin ay mas kaunti po ang available sa market, kaya natural na tumataas ang presyo. Sa kaso po ni Picoin ay may malaking galaw na nangyari. 12 million na Picoins po ang na-withdraw mula kay OKX. Ibig sabihin ay may malaking player or grupo na tila may long-term na paniniwala sa coin na ito. Kapag ikaw po ay nagwe-withdraw ng token mula sa exchange, madalas ang ibig pong sabihin nito ay plano mong i-hold ito or itago po muna sa iyong wallet sa halip na ibenta po kaagad. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kondisyon ni Picoin sa market? Ayon po sa mga ulat, si Picoin ay nasa presyong mga 0.47. Ayan, isang malapit po sa support level. Ayan, check po natin sa ating chart po ulit. Balikan natin, 0.47. Ayan, pero ngayon is naging 0.50 na po siya ngayon. Ayan, yung support natin is, ayan, nandito po siya, 0.47. Kaya meron po tayong support level dito. Kaya lagay po natin yan. Ayan, 47. Ayan po. Palitan natin ng kulay red. At lagyan natin ng price level. Ayan. Kulay red. Kaya yan po yung kanyang support. Ayan. Galing po siya rito. Tapos, ayan na nga. Umangat po siya. Talagang sinusubukan niya ulit ngayon na basagin yung 0.50 na resistance natin dito. Yan, ibig pong sabihin nito ay yan yung support natin dito sa 0.47 ay pilit pong pinoprotektahan ng mga bulls ang price level na ito. Yan, bulls or mga buyers. Kaya sa tuwing bumabagsak po yung presyo ni Picoin sa support level na ito ay maraming mga interesadong buyers na bumibili dito. Kaya umaangat siya. Pero ang mga bears naman o mga sellers ay hindi rin po sila nagpapatalo dahil paulit-ulit naman po silang nagbebenta. Kaya nagbebenta kapag tumataas ang presyo
ni Picoin. Lalong-laro na rito sa resistance natin dito sa 0.50. Marami na, kapag umaabot po yung presyo ni Picoin dito, ay maraming mga sellers ang nagbebenta. Nitong nakarang linggo, si Picoin po ay sumilip sa ibabaw ng 20-day moving average sa presyo po na 0.56. Yan. Pero hindi po niya nabasag yung 50-day resistance sa 0.66. Ibig pong sabihin nito ay may resistance o hadlang pa rin na kailangan pong lampasan ni Picoin bago po siya tuluyang makikita ng rally. Ayan, 0.56 to 0.66. Kaya, ayan, dito po siya. Ayan, medyo dito po sa datos natin kay OKX ay, ayan po, medyo umabot lamang po siya sa, kanina is umabot lamang po siya sa presyong 0.51. Ayan, 0.51. Ngayon ay ano naman po ang inaasahang mangyayari sa presyo ni Picoin ngayong buwan ng July. Ayan, ngayon pong buwan ng July. Ayan, meron po kasing paparating na isang malaking token unlock ngayong buwan ng July. Kaya ayan, may naka-schedule po na token unlock at ayon po sa balita ay may 318 million na Picoins ang ilalabas sa market. Katumbas po ito ng halos $160 million. Kapag marami pong bagong coins kasi ang pumapasok sa sirkulasyon pero wala pong sapat na demand o bumibili, malamang ay bumaba po ang presyo. Sa madaling salita ay maaari po tayong makakita ng selling pressure na posibleng magpabagsak sa presyo ni Picoin kung hindi po ito masalo ng mga buyers. Kung magawang mapanatili po ni Picoin ang kanyang support sa 0.47, ayan, or sa madaling salita ay hindi po ito mababasag, posibleng talagang mababasag or talagang susubukang basagin ni Picoin ang presyong 0.50 at kapag nabasag po ito ay maaari po siyang umakyat sa mas mataas na presyo kung saan ay inaasahan pong sa presyong 0.57 at saka 0.60. Pero kung pag bumigay po ang presyo sa 0.47 ay maaari po itong bumagsak hanggang sa 0.40. Kaya, ayan, balikan po natin yung chart. At ayan na nga, kung mababasag daw yung support natin dito sa 0.47 ay posible pong bumagsak ang presyo ni Picoin hanggang dito. Ayan, 0.40 po yan. Ayan, dito. Pinakamababang presyo na naabot ni Picoin noong June 13. Ayan, 0.40. Maaari po siyang bumagsak dyan kung nabasag ang 0.47 na support natin dito. Ngayon kung sakaling umakyat naman po siya, ay posible po siyang umakyat sa 0.57. Ayan, yung 0.57 po natin is dito. Ayan, 0.57. Yan yung possible target na aakyatin niya. At saka yung kung sakaling medyo malakas po talaga ang rally, ay posible daw po siyang umabot hanggang sa 0.60. Yan, dito na po yan, 0.60. Yan, lagay po natin yung price level. Ayan, ayan, ito po yung dalawang possible targets kung hindi po mababasag ni Picoin. Yan, or kung dito po siya makaka-recover sa support na ito. Ayan, dediretso po siya hanggang dito sa 0.57 at saka 0.60. Ayan, yan po ang possible targets ayon dito sa analysis na ibinahagi po rito kay Coinpedia. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin yung tungkol sa GCV dito. At ang PiCore team, yan, dito. Ayan, meron pong
isa po itong dagdag na kontrobersiya. Si Dr. Altcoin, kung saan ay isa po siyang kilalang personalidad dito sa crypto, ay naglabas po siya ng kanyang sariling opinion. Ayon po sa kanya, ang mga GCV believers ay sila po yung mga naniniwala na si Pi ay may global consensus value na halos $314,000 per coin at tila sila daw ay nakalimot po sa realidad or katotohanan. Ang PiCore team mismo raw ay nagbenta ng milyong-milyong Pi coins sa presyo na mas mababa sa $2 kada coin. At ang kanilang layunin kung bakit po sila nagbenta ay para makalikom ng pondo para sa $100 million na Pi Network Ventures Fund. So, kung ang mismong PiCore team ay handang ibenta ang Pi coin sa presyong mas mababa sa $2, ibig pong sabihin niyan ay hindi rin sila naniniwala sa si GCV na sobrang taas. Dito po makikita ng presyo ni Pi coin sa open market ang tunay na value at hindi po ang presyo sa internal app or closed ecosystem. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan mga ka-crypto ay mahalaga pong maging mapanuri tayo. Ang pagbili po ng malaking volume ng Pi coins at pag-withdraw nito mula sa OKX ay maaring sinyales na may malalaking investors na naniniwala pa rin sa long-term potential ni Pi. Pero dapat din nating isaalang-alang ang darating na token unlock ngayong July kung saan ay isang posibilidad na magdala ng malakas na selling pressure. Bilang mga Pinoy na mahilig po sa long-term holding at madalas sumasali sa mga early project tulad po ng Pi Network, kailangan nating timbangin ang risk at saka reward. Ang biglaang pagtaas ng presyo ay hindi palatandaan hindi po ito palatandaan ng isang matibay na recovery. Tandaan po natin si PiCoin ay galing sa presyo na $1.65 pababa sa halos 0.40 plus. Ayan, or mga nasa higit 40 cents. Malaki pa rin po ang iniwang sugat sa mga early adopters dahil sa matinding pagbagsak na ito. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay positive sign ang malalaking withdrawals mula po sa exchange. Pero hindi po ito garantiya ng paglakas. Sa dami po ng supply na papasok sa market ngayong July, baka mas mabigat pa ang pagbaba kaysa sa pagtaas. Ang tamang diskarte ay maging maingat, wag pong basta bumili dahil lang tumataas. At alamin po muna natin ang kabuuang galaw ng market. Huwag po tayong basta-basta maniwala sa mga GCV hype. Maging practical po tayo at magbase sa real-time market data at hindi po sa pangarap. Kung long-term holder ka po ni Pi, ayos lang. Basta't alam mo kung ano po ang risk ang pinasok mo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.